Dominant Protector. Credit to the author. 2211-20. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ako na ang kukuha. Medyo nagugutom na talaga ako. Tumalikod si Jelay at naglabas ng isang karte ng gatas at biskwit mula sa kanyang bag. Pinababa ang mga ito. Hindi siya nagkunwaring mabait sa harap ni Terence, napakalapit na ng dalawa, at hindi na niya kailangang kumilos ng mabait sa harap niya. Pagkatapos ng ilang kagat, lumingon si Jelay kay Terence. Hindi ka ba talaga kumakain? Hindi talaga ako kumakain. Maaari kong palitan ang aking lakas habang nagsasanay ako, sabi ni Terence. Sige, ako na mismo ang kakain nito. Sabi ni Jelay sabay tango. Makalipas ang kalahating oras, nagmaneho si Terence palabas ng highway at papunta sa isang maliit na bayan. Dumaan siya sa isang gasolinahan at pinunan ang gasolina, pati na rin ang pantulong na tangke ng gas sa trunk. Huminto siya sa harap ng isang 24 na hour congee shop at sinabing, pumasok tayo at maupo. Sige. Kumain si Jelay ng 2 biskwit, ngunit hindi gaanong natutulog siya buong araw, at gutom siya buong araw. Hindi siya katulad ni Terence, na hindi kumakain o umiinom, at nagtanim lamang upang mapunan ang kanyang lakas. Pumunta silang dalawa sa tindahan ng lugaw. Mayroong ilang mga mesa ng mga bisita sa tindahan ng lugaw, ngunit walang gaanong tao. Nag-order sina Terence at Jelay ng 2 tray ng steamed buns, isang bucket ng congee na may baboy at century egg, at ilang side dishes. Hindi naman ganoon kamahal dito, at wala pang $100 ang gastos nila, pero masarap kumain ang dalawa. Pagkatapos kumain, nagpatuloy si Terence sa kanyang paglalakad, nagsisimula ng lumiwanag ang langit. Pangalawang araw na noon. 1,000 kilometro o higit pa. Sabi ni Terence pagkatapos tumingin sa GPS. Pababa ng paunti ang mga tao dito, bakit iiwan ng mga magulang ko ang mapa ng lugar na ito? Sabi ni Jelay habang nakatingin sa labas ng bintana. Who knows? Malalaman lang natin kapag nakarating na tayo. Sabi ni Terence. Dumating sina Terence at Jelay sa huling bayan sa hangganan bandang tanghali. Ibang bansa iyon pagkatapos nilang lisanin ang bayang ito, at karamihan sa hanay ng kabundukan ay nasa labas ng hangganan. Dapat may mga gwardya at nagpapatrolya sa hangganan, kaya hindi nagmamadali si Terence doon. Ipinarada niya ang sasakyan sa harap ng isang hotel na may parehong restaurant at matutuluyan. Gusto niyang kumuha muna ng makakain at magtanong tungkol sa sitwasyon habang kumakain. Ang mga salitang, Dragon Inn, ay tumalon sa kanyang mga mata. Ang estilo ng inn ay katulad ng tinuluyan ni Terence sa bayan ng Bingzo, parehong palamuti, parehong sinaunang estilo, at parehong pangalan. Gayunpaman, walang masyadong sasakyan sa pasukan ng inn. Maliban sa Grand Cherokee ni Terence, may 2 pang ordinaryong van. Ang isa ay may lokal na plaka, at ang isa ay walang plaka. Tila isa itong na-scrap na kotse na matagal nang hindi na-drive. Sa madaling salita, ang lugar na ito ay nagbigay sa mga tao ng pakiramdam ng katahimikan at pagiging simple. Gayunpaman, ang paradahan ni Terence ay hindi masyadong nakatawag ng pansin, na para bang nakasanayan na nilang makita si Terence. Kakababa pa lang ni Terence at Jelay sa sasakyan nang may lumapit sa kanila na mukhang lokal. Tiyak na mga adventurer kayong dalawa na papunta sa pamilya Tegan sa bayan ng Rockland, di ba? Oh, paano mo nalaman? Walang pakialam na tanong ni Terence. Ang bayan ng Rockland ang huling bayan sa daan patungo sa Ulang Mountain Range, ngunit wala ito sa loob ng bansa. Nasa labas ito ng hangganan, at ayon sa impormasyon ni Jelay, ang bayan ng Rockland ay talagang isang bayan na walang anumang kapangyarihang pampulitika. Ang aktwal na pinuno ng bayan ng Rockland ay hindi isang solong tao, ngunit ilang malalaking pamilya sa bayan. Ang pamilya Tegan ay isa sa mga aktwal na nagsusupol ng bayan ng Rockland. Ang seguridad sa bayang ito ay napakagulo, o sa halip, wala itong seguridad. Isa itong paraiso para sa mga kriminal at adventurer. Maraming mga internasyonal na pag-anti ang tatakas sa bayang ito upang makatakas sa mga legal na parusa.
Sa katunayan, ang lupain kung saan matatagpuan ang bayang ito ay dapat na pagmamay-ari ng isa pang maliit na bansa sa malapit. Gayunpaman, ang lugar na ito ay orihinal na kinatatayuan ng isang napakalaking sekta. Kahanga-hanga ang kapangyarihan ng sekta, kaya walang intensyon ang maliit na bansang ito na bawiin ang bulubundukin. Nang maglaon, ang sekta na ito ay tumanggi at naglaho ng magdamag, ngunit sinamantala ng ilang bandido ang lugar na ito. Sa paglipas ng panahon, maraming puwersa na may iba't ibang laki ang nabuo, kabilang ang mga pamilya at gang, kaya maraming adventurer at kriminal ang bumaling sa kanila. Siyempre, walang gaanong impormasyon kung gaano kagulo ang bayan ng Rockland sa internet. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang bayan sa labas ng hangganan at walang gaanong kinalaman sa karamihan ng mga tao sa bansa. May konting impormasyon lang. Ito ang dahilan kung bakit ipinarode ni Terrence ang kotse malapit sa Rockland, ang huling bayan sa hangganan. Kahit na ang bayang ito at ang bayan ng Rockland ay pinaghiwalay ng hangganan, nakikita pa rin nila ang isa't isa mula sa malayo. Tiyak na mas malalaman ng mga tao dito ang sitwasyon doon. Hoy! Ito ay isang maliit na bayan sa hangganan, hindi isang tourist attraction. Ang mga taong pumupunta rito ay maaaring mga kriminal na gustong sumilong sa bayan ng Rockland o mga adventurer na gustong makakuha ng mataas na bounty. The local proudly analyzed, the two of you drove here in such an ostentatious manner. May mga opisyal na plaka sa iyong mga sasakyan, kaya maaari kong hulaan na hindi ka mga kriminal. Dapat ay adventurer kayo. Haha. Hindi ito itinanggi ni Terrence. Ang lokal ay tila ayaw sumuko sa pagsisikap na makipag-usap kay Terrence, ako ay dalubhasa sa lokal. Alam ko ang lahat tungkol sa lokal na lugar. Dalawa ba kayong magsasaka? Naningkit ang mga mata ni Terrence. Hindi niya akalain na malalaman ng taong ito na isa siyang practitioner. Nagulat siya nito. Ang mga practitioner ay marami sa lupon ni Terrence, ngunit sa mga normal na tao, karamihan sa kanila ay mga buhay na hindi man lang nila makikilala sa buong buhay nila. Hindi niya akalain na ang lokal na ito ay talagang isang lokal, alam ang tungkol sa mga practitioner. Paano mo nalaman? Tanong ni Terrence. Hehe, karamihan sa mga adventurer na pumupunta sa bayan ng Rockland ay mga cultivator. Kung hindi sila cultivator, mahirap para sa kanila na pahalagahan ng mga pamilya at gang na iyon at pagkatiwalaan ng mga mahahalagang gawain. Maaari lamang silang maging maliliit na kampon. Ngunit kung ito ay isang practitioner, kahit na ito ay isang ginintoang klase sa maagang yugto, sila ay ituring bilang isang panauhing pandangal, at sila ay bibigyan ng mahalagang gawain ng pangangaso ng mga espiritong hayop o pagpili ng mga halamang gamot sa bulubunduking Wulang Hautay. Oh! Kung gayon hindi tayo maaaring maging ordinaryong tao. Hindi sinagot ni Terrence ang alinman sa mga tanong. Karaniwan, maaaring siya ay isang ordinaryong tao na sumali sa ilang gang o pamilya, ngunit sa mga araw na ito. Ang lokal ay kusa na huminto. 2,212. Oh! Ano bang nangyayari sa'yo nitong mga ilang araw? Tanong ni Terrence nang hindi nagbabago ang kanyang ekspresyon. Nitong mga ilang araw, ang pamilya Tegan ay pampublikong nag-recruit ng isang pangkat ng mga adventurer na pumasok sa Ulang Hot Mountain Range para hulihin ang isang apoy na lion cub bilang ang kinontratang espiritual na hayop ng tagapagmana ng pamilya Tegan, Young Master Lowell. Sinabi ng lokal na eksperto, sa palagay ko, dapat na kayong dalawa ang pumunta para dito, tama ba? Hindi na kailangang itago ito sa iyo. Dalawang magsasaka ang matagumpay na umalis sa hangganan sa ilalim ng aking escort kahapon at pumunta sa bayan ng Rockland. Nandoon din sila para sa pabuya ng pamilya Tegan. Ganun ba? Parang local expert talaga ang tawag sa'yo. Alam mo ang lahat ng ito, mahinang sabi ni Terrence. Natural. Maaari ko bang malaman kung anong lakas ang mayroon kayong dalawa? Tanong ng lokal na eksperto. Nasa middle phase ako ng Golden Class, ang asawa ko ay hindi pa nakakapasok sa Golden Class, hindi ipinahayag ni Terrence ang kanyang lakas. Kung tutuusin, hindi siya pamilyar sa lugar na ito, at kailangan niyang mag-ingat. Mid-phase ng Golden Class. Medyo nagulat ang lokal na reporter matapos marinig ito. F***, so powerful. Ilang taon ka na?
Kapareho niya talaga ang cultivation level ng Young Master Taganlong. Ang practitioner noon ay nasa edad 40 na, at nasa early phase pa lang siya ng Golden Class. Tungkol naman sa lakas ni Jelay, automatikong sinala ito ng lokal. Sa ganang kanya, ang lakas lamang ni Terence ay sapat na upang matugunan ang mga pangangailangan ng pamilya Tagan, at ang pinakamababang kinakailangan para sa pamilya Tagan sa pagkakataong ito ay isang early phase Golden Class practitioner. Pagkatapos ng lahat, gaano man kalakas ang isang apoy na lion cub, hindi ito makakatakas mula sa pagkubkob ng napakaraming tao, at sapat na ang early phase Golden Class. May problema ba? Tanong ni Terence. Hindi. Matapos marinig ng mga taga ron ang lakas ni Terence, natural na nagkaroon sila ng kaunting paggalang kay Terence at iba ang tingin sa kanya. Kuya, alam kong malakas ka at isa kang practitioner, pero hindi pa nakakaabot sa Golden Class ang asawa mo, tama ba? Kung gusto mong tumawid sa hangganan, natatakot ako na hindi mo ito magagawa nang wala ang aking pagsasaayos. Hindi ako tinatawag na local expert para sa wala. Oo naman, maaari mo kaming ipadala sa labas ng bansa. Magkano ang gusto mo? Hindi magkano. $10,000 bawat tao ay sapat na. 2 tao. Maaari kitang bigyan ng diskwento. Ang lokal na eksperto ay hindi nang ahas na humingi ng labis. Alam din niya na ang mga magsasaka na ito ay hindi dapat gawing trifle. Bagamat maaaring mayaman ang mga taong ito, talagang imposibleng tanggihan sila. Hindi na kailangan ng diskwento. 20,000 na. Kung tungkol sa dagdag na pera, sabihin sa akin ang sitwasyon sa bayan ng Rockland at ang bulubundukin ng Wulong Haute na dapat kong puntahan para sa misyon. Kinawian ni Terence ang kanyang kamay at mahinahong nagtanong. Siyempre, walang problema. Ang lokal na eksperto ay tumango, hindi naghihinala ng anuman. Pagkatapos ng lahat, kahit na natanggap ni Terence ang balita at dumating upang tulungan ang pamilya Tagan, hindi siya masyadong pamilyar sa Rockland at Wulong Hot Mountain. Normal na sa kanya ang magpakilala sa kanila. Pupunta kami sa inn para kumain, sumama ka sa amin. Sabi ni Terence. Sige. Agad namang pumayag ang lokal. Sa orihinal, hindi gaanong madaling binuksan ng Dragon Inn ang kanilang mga pribadong kwarto. Total 3 lang sila, at ang main hall ay sapat na para kumain sila. Gayunpaman, kasama ang lokal dito, binigyan sila ng amo ng isang pribadong silid. Tila ang lokal ay talagang isang lokal, at ito ay gumana ng maayos sa lugar na ito. Mas convenient makipag-usap dito. Madalas akong nagdadala ng mga tao dito para kumain, kaya pamilyar ako kay boss. Natawa ang local expert. Sabihin mo sa akin ang sitwasyon. Wala talagang pakialam si Terence sa kung gaano kalaki ang kapangyarihan ng lokal na koneksyon. Pagkatapos ng lahat, ginamit lang niya ito para makalabas ng bansa. Wala na siyang pakialam sa iba. Sa bayan ng Rockland, mayroong 3 dakilang angkan at 2 dakilang gang. Ang isa sa kanila ay ang angkan ng Tagan, at ang 2 pa ay ang angkan ng Lo at ang angkan ng Shangguan. Sa 3 dakilang angkan na ito, mayroong iba't ibang bilang ng mga magsasaka, at sila ay mga angkan na nakatuon sa paglilinang. Sinabi ng lokal na eksperto. Isang magsasaka na pamilya. Medyo nagulat si Terence, hindi niya akalain na may mga pamilyang practitioner sa labas ng hangganan, ngunit hindi imposible. Ang mga ganitong uri ng pamilya ng practitioner ay kadalasang nagtatago sa isang maliit na lugar tulad ng Raylaida, at mahirap makipag-ugnayan sa kanila maliban kung kusa kang pumunta rito. Mayroon din tayong cultivator clan dito. You guys can't be unaffiliated cultivators, right? Tama, unaffiliated cultivators lang ang sasali sa misyon ng Tagan clan. Ang mga sekta at noble na pamilyang iyon ay hindi magkakaroon ng oras para pumunta sa lugar na ganito. Umiling ang lokal na eksperto. Mayroong 2 pang gang. Ang isa ay ang Firewolf gang, at ang isa ay ang Pulang Kabi. Ang isa sa 2 gang na ito ay kumokontrol sa industriya ng S*X at entertainment sa bayan ng Rockland, at ang isa naman ay kumokontrol sa industriya ng droga. Ang mga Firewolves at ang Pulang Kabibe. Kumurap si Terence, hindi niya akalain na magkakaroon ng Firewolf gang sa labas ng mga hangganan. Ang ikinagulat niya ay iisa lang talaga ang 2 gang na ito.
Mula sa pakikipag-usap niya sa nagbebenta ng droga sa panahon ng pagsasanay sa militar, masasabi ni Terence na ang Firewolf Gang at ang Pulang Kabibe ay konektado. Oo, mayroon din kaming Firewolf Gang dito. Dito sila nabuo. Ang Pulang Kabibe na iyon ay orihinal na grupo ng mga nagtutulak ng droga sa ibang bansa. Sinabi ng lokal na eksperto. Mabuti ba ang relasyon ng dalawang gang? Tanong ni Terence. Paano ito posible? Lokal na channel, tulad ng sinasabi, ang isang bundok ay hindi maaaring tumanggap ng dalawang tigre. Ito ang katotohanan. Walang masyadong salungatan ng interes sa pagitan ng dalawang gang, kaya walang gaanong alitan, ngunit ang maliit na alitan ay pare-pareho. Ang mga Firewolf ay may magandang relasyon sa pamilyang Lo, habang ang Pulang Kabibe ay nasa mabuting pakikitungo sa pamilya Tegan. Ang dalawang pamilyang ito ay karaniwang hindi nagkakasundo. Oh! Labis na nagulat si Terence, ngunit hindi niya ito ipinakita sa kanyang mukha. Hindi niya akalain na ang Firewolf Gang at Pulang Kabibe ay magiging masungit sa harap ng mga tagalabas. Ang talino talaga ng dalawang gang na ito. Kung umasa sa isa't isa ang dalawang gang, baka mahirapan silang makatapak sa bayan ng Rockland, ngunit ngayon, nagkaroon na ng pribadong relasyon ang dalawa. Kung tutuusin, parang ang bawat gang ay may mabuting pakikitungo sa isang pamilya. Walang makakakita ng mali dito. Gayunpaman, wala itong kinalaman sa iyong misyon. Sa tingin ko ay wala kayong pakialam sa mga ganitong bagay na walang kabuluhan. Sa mata ng mga lokal na eksperto, ang mga magsasaka na ito ay may layunin. Kung tungkol sa mga bagay na walang ginagawa, wala silang pakialam. Nga pala, nabalitaan lang namin sa isang kaibigan na may mission ang Tegan family na may napakagandang reward pero hindi ko alam ang detalye. Pwede mo bang sabihin sa amin? Tanong ni Terence. Kinuha ng lokal ang 20,000 ni Terence at natural na sinabi sa kanya ang lahat ng kanyang nalalaman. Hindi niya naisip na wala rin si Terence para sa pamilya Tegan, kaya sumagot siya ng hindi nag-iisip, ang gantimpala ng pamilya Tegan para sa misyon na ito ay isang tableta para sa pagtitipon ng espiritu. Dapat mong mas alam kaysa sa akin kung para saan ang isang tableta para sa pagtitipon ng espiritu, tama? 2,213. Ito ay para kapag nakapasok ka mula sa ginintoang klase hanggang sa mystic na klase. Sabi ni Terence. Hindi masama. Ganyan talaga. Tumango ang local expert. Kaya maraming Golden Class Wandering Practitioner ang nababaliw para sa misyon na ito. Kung makakakuha sila ng Spirit Gathering Pill, parang garantisadong pwesto sila sa Mystic Class. Ganitong tukso, hehe. May alchemist ang pamilya Tegan. Tanong ni Terence. Ang elixir ay isang Golden Class Level 1 elixir, ngunit ito ay may napakataas na kalidad. Mas mahirap itong gawin kaysa sa elixir, at isang Golden Class Level 2 refiner lang ang makakagawa nito. Kung ito ay isang Golden Class Level 1 refiner lamang, ito ay halos imposible. Hehe, natural lang yan. Ang alchemist ng pamilya Tegan ay hindi lamang isang Golden Class Second Grade Alchemist, ngunit mayroon din siyang pangangatawan na isang palsipikado. Pinag-aaralan daw niya ang kaalaman ng mga manluloko. Tumango ang lokal na eksperto. Panday. Totoo ba iyan? Sa mundong ito, hindi pa ba nawala ang sining ng paggawa ng armas? Nanlaki ang mga mata ni Terence sa gulat. Tila nasanay na ang mga taga ron sa sorpresa ni Terence. They chuckled. Of course. But the alchemist of the Tegan family has the physique of a forger. Kung hindi siya natutong mag-forge, sayang naman, kaya nagre-research siya. Bagamat hindi siya marunong mag-forge ng divine weapons, nagagawa pa rin niya ang ilang maliliit na bagay, tulad ng Grade 1 at Grade 2 medicinal cauldrons. Ito ay isang bagay na kayang gawin ng alchemist bilang Grade 2 at Grade 3. Espesyal na pangangatawan, kaya niya rin silang pandayin. Ibig sabihin, napakalakas ng taong ito. Hindi alam ni Terence kung ang lokal ay nagsasabi ng totoo o hindi, ngunit ang maliit na bayan ng Rockland na ito ay puno ng mga nakatagong talento. Natural lang yan. Tumango ang local expert. Kaya ang pamilya Tegan ang pinakamalakas sa 3 pamilya sa Rockland. Dahil may alchemist sila, maraming practitioner ang pumupunta sa kanila.
Hindi ko alam ang eksaktong lakas nila, pero natatakot ako na may Earth class sila. Earth class. Minaliit ni Terence si Rockland. Tama. Isa pa, dahil sa pakikipagtulungan nila sa Pulang Kabibe, ang pamilya Tegan ay may malaking pera. Ang kanilang alchemist ay espesyal na nag-imbento ng isang paraan upang linisin at pinuhin ang mga gamot para sa Pulang Kabibe. Ito ay maaaring tumaas ang kadalisayan at produksyon. Sa ganitong paraan, ang Pulang Kabibe ay natural na hindi mawawala sa mga dibidendo ng pamilya Tegan bawat taon. Sinabi ng lokal na eksperto. Isang alchemist na naglilinis ng mga gamot. Nakasimangot si Terence. Karamihan sa mga alchemist ay hindi gagawa ng ganoon, ngunit hindi niya akalain na gagawin ito ng Tegan na ito. Parang hindi nilalaro ng mga pamilya at practitioner dito ang rules. Ano ang kakaiba doon? Ang pamilya Lu ay mayroon pa ring mga magsasaka upang tumulong sa mga apoy na lobo. Natawa ang local expert. Ngunit, dahil may mga eksperto ang pamilya Tegan, bakit nag-recruit pa rin sila ng mga adventurer para tumulong? Tanong ni Terence, nalilito. Ang tanong na ito ay talagang napakasimple. Ang ganitong uri ng gawain ng paghuli sa mga espiritong hayop ay lubhang mapanganib. Sino ang handang hayaan ang gulugad ng pamilya na makipagsapalaran? Kung ang mga magsasaka ng pamilya Tegan ay nasugatan, sasampalin ba sila ng dalawa pang pamilya kapag sila ay nahulog? Ang mga firewolf ba ay uupo at walang gagawin? Sabi ng lokal na dalubhasa, kaya ang pinakasimpleng paraan ay kumuha ng gantimpala at humingi ng tulong. Kung ito ay gagana, bawat kalahok ay makakakuha ng isang spirit gathering pill. Kung hindi ito gagana, bawat kalahok ay makakakuha ng 5 spirit gathering pill. Siyempre, walang makakatakas. Ang ganitong uri ng gantimpala ay sapat na para sa maraming magsasaka na ipagsapalaran ang kanilang buhay. Totoo yan. Tumango si Terence. Ang lokal na eksperto ay nagpatuloy sa pagpapaliwanag kina Terence at Jelay sa sitwasyon sa Rockland, pati na rin ang paraan upang mahanap ang pamilya Tegan. Hindi sinayang ni Terence ang kanyang pera. Tinapos ni Terence at Jelay ang kanilang pagkain at naghanda na umalis ng bansa sa ilalim ng pagsasaayos ng lokal. Mayroong maraming impormasyon sa lokal na lugar, ngunit alam niya lamang ang mga bagay sa ibabaw. Hindi niya alam ang mas malalalim na detalye, kaya't may rough idea lang siya. Hindi magiging mahirap para kay Terence na umalis ng bansa ng mag-isa, ngunit ito ang pinakamahusay na pagpipilian na isama si Jelay kasama niya, kasama ang mga lokal doon upang protektahan siya. Gaya ng inaasahan, pamilyar ang lokal sa lupain dito dinala niya si Terence sa isang napakalalim na ilog at mabilis na sumakay sa isang speedboat sa malapit, iniiwasan ang patrol. Ang speedboat ay ang lokal, at pagkatapos makipag-usap sa lokal, hinayaan niyang sumakay sina Terence at Jelay. Pagbalik ko, nandito pa ako sa lugar na ito. Kapag tatawagan mo ako, makakakuha ako ng signal ng cellphone sa kabilang side. Ito ang numero. Tawagan mo ng maaga at mag-aayos ako ng oras para sunduin ka. 15,000 pa ang pamasahe gaya ng napagkasunduan natin. Sinabi ng lokal na eksperto. Sige. Sabi niya. Tumango si Terence, ngunit naging pamilyar siya sa daanang antas ng river na ito ay hindi problema para sa kanya. Hindi pa siya maaaring makabisado ng isang uri ng floating skill, ngunit kung magtapon siya ng kahoy na tabla sa tubig at gamitin ito bilang suporta, maaari siyang tumalon kasama si Jelay. Hindi masyadong nagsalita ang driver, pinapunto lang niya sina Terence at Jelay at mabilis na umalis. Si Terence at Jelay ay nakatayo na sa teritoryo ng bayan ng Raylaida. Para naman sa Skyboat Pig, inilagay siya ni Terence sa isang bag, kaya walang sino man ang naghinala. Akala nila si Terence ang nagdala ng bagahe. Matapos dumaan sa kagubatan, ito ay isang bayan na katulad ng dati, ngunit ang mga gusali ay nasa estilo ng klasikal na sining, napakasimple at sinaunang. Gabi na noon, ngunit napakayaman ng nightlife dito. Ang mga restoran at bahay-aliwan ay bukas lahat, at ang mga lansangan ay masigla. Malayo ito sa bayan na naalala ni Terence na walang seguridad. Sa katunayan, bagamat walang political management dito, dahil teritoryo iyon ng 3 malalaking pamilya at gang, ang pampublikong seguridad ng bayan ay sama-samang pinamamahalaan ng 5 lakas na ito, kaya ang seguridad ng publiko dito ay hindi kasing sama ng inaakala.
Bilang karagdagan sa 5 lakas na ito, mayroong ilang maliliit na pamilya at puwersa sa lahat ng laki sa bayan. Marami ring turista mula sa bansang ito. Isa itong paraiso para sa mga kriminal, paraiso para sa mga adventurer para makakuha ng matataas na reward, at paraiso para sa mga turista. Ang pagkain, inumin, pagsusugal, at paninigarilyo ay available lahat sa maliit na bayan na ito, kaya hindi gaanong nakatawag ng pansin sina Terence at Jelay nang dumating sila. Nilapitan lang sila ng mga staff ng ilang nightclub, casino, at restaurant. Ang Adventurers Guild ng bayan ng Rockland ay ang lugar kung saan nagulat ang mga adventurer na dumating dito. May mga quest na inilabas sa buong taon. Ang ilan ay inisyo ng 3 malalaking pamilya at 2 malalaking gang, at ang ilan ay inisyo ng mga ordinaryong tao. 2,214. Halimbawa, maaari silang tumulong sa paghihiganti kung mayroon silang sama ng loob, o maaari silang tumulong sa pagkolekta ng mga utang kung hindi nila binayaran ang kanilang mga utang. Sa madaling salita, ito ay isang plataporma para sa kanila na ipagkatiwala ang mga misyon. Sa likod ng Adventurers Guild ay ang pamilya Tegan. Ang pamilya Tegan ay maaari ding makakuha ng malaking halaga ng kita bawat taon sa pamamagitan ng pag-asa sa komisyon ng Adventurers Guild. Nandito ba kayong dalawa para tumanggap ng misyon? Kara-rating lang nina Terence at Jelay sa entrance ng Adventurers Guild nang may lumapit sa kanila na mas maikling lalaki. Tumingin sa kanya si Terence. Ang taong ito ay may lakas ng isang early phase golden class spiritual practitioner. Parang hindi talaga malakas ang pamilya Tegan. Nabalitaan ko na ang pamilya Tegan ay nagre-recruit ng mga magsasaka para pumasok sa bulubundukin ng Wulang Haute para manghuli ng apoy na batang leon. Mahinang tanong ni Terence. Ang bulubundukin ng Wulang Haute ay nahahati sa 3 bulubundukin, ang ibaba, gitna, at itaas na kabundukan. Karamihan sa mga aktibidad ng mga magsasaka ay nasa mas mababang mga bundok. Ang mga espiritual na hayop dito ay nasa mababang antas, na ang pinakamataas ay nasa dilaw na ranggo lamang. Gayunpaman, napakadelikado na noon. Ang gitna at itaas na hanay ng bundok ay mas mapanganib. Sinasabi na ang mga espiritong hayop doon ay hindi lamang golden class, kundi pati na rin ang mystic class at mas mataas pa. Ang mga adventurer na pumunta doon ay hindi na bumalik. Kaya naman, sa tahasan, ang mas mababang hanay ng bundok lamang ang binuo ng mga taong ito, at kakaunti ang mga tao ang umakyat. Gayunpaman, kung direktang pumasok sina Terence at Jelay sa bundok, mapapansin sila ng mga lokal na puwersa. Dagdag pa, hindi pamilyar si Terence sa terrain ng bundok, at magiging mas madali at mas ligtas kung susundan niya ang isang pangkat ng adventurer sa bundok. Pagkarating sa bulubundukin, makikita niya kung ano ang gagawin. Dahil makapangyarihan ang malalaking pamilya dito, ayaw ni Terence na magkaroon ng anumang salungatan sa kanila. Dalawa ba kayong magsasaka? Huminto ang maikling lalaki matapos marinig ang mga salita ni Terence. May mga practitioner na pumunta rito para mag-sign up para sa Fire Lion Hunt, ngunit hindi marami sa kanila. Tanging ang mga mahihirap na individual na practitioner lamang ang itataya ang kanilang buhay para sa isang tableta para sa pagtitipon ng espiritu, at iyon ang dahilan kung bakit nagulat ang pandak nang binanggit ito ni Terence. Ngumiti si Terence at nagsimulang i-channel ang kanyang practitioner's arts, na inihayag ang kanyang mid-phase golden class strength. Middle phase ng golden class. Not bad. Sa isang golden class mid-phase na sumasali sa amin, dapat na mas mataas pa ang success rate ng mission na ito. The short guy was a man of his word, naging magalang siya nang makitang mas malakas si Terence kaysa sa kanya. Pasok na kayo. Pagkatapos mong magparehistro, maaari kang magpahinga sa mga guest room na binigay ng Adventurers Guild natin. Ihahain ka namin ng pagkain at alak. Aalis kami sa loob ng 3 araw. Pagkatapos mong makapag-ayos, ipapaliwanag ko sa iyo ang mga patakaran ng misyon. Sige, manguna ka. Sabi ni Terence. Hindi alintana ng maliit na lalaki ang malamig na ugali ni Terence. Sa lahat ng mga practitioner, lahat ay may kakaibang ugali, lalo na ang mga freelancer na tulad niya. Ang inaalala niya ay ang lakas ni Terence, hindi ang kanyang ugali. Isinulat ni Terence ang "Natoy" sa rehistro, habang ginawa ito ni Jelay ng mas simple, gamit ang "Nat".
Kung nalaman ng mga taong ito ang kanyang tunay na intensyon at nahulog siya sa kanila, kung gayon hindi naisip ni Terence na bigyan ng problema sina Ipaw. Ito ay malinaw na ang Adventurers Guild ay tinatrato ang mga practitioner na lumahok sa Fire Lion Hunt. Sina Terence at Jelay ay inayos na manatili sa isang double suite, na simpleng ngunit eleganteng, at ang kapaligiran ay hindi pangkaraniwang malinis. Ang pangalan ko ay Lazaro, at ako ay isang runner mula sa Adventurers Guild. Dahil tinanggap mo ang misyon na ito upang makuha ang apoy na layon, ipapaliwanag ko sa iyo ang mga patakaran ng misyon na ito. Nagpakilala si Lazaro matapos makipag-ayos kina Terence at Jelay. Tumango si Terence, senyales na magpatuloy si Lazaro. Sa ngayon, may 4 na Golden Class na Master sa misyon na ito, kasama si Mr. Natoy. Automatikong hindi pinansin ni Lazaro si Jelay sa kanyang pag-aalala, nandito lang siya para magsanay kasama si Terence, hindi ang pangunahing puwersa ng misyon. 4. Sinasabi na ang apoy na layon ay isang sanggol na espiritong hayop, hindi pa nga gininto ang klase. Dapat sapat na ang 4 na Golden Class Masters, tama ba? Tanong ni Terence. Totoo yun, ngunit ang bilis ng Fire Lion ay napakabilis din, at ang lakas nito ay hindi lamang malaki. Halos hindi na raw ito makalaban sa isang Golden Class Early Phase Practitioner, kaya't ang ating misyon ay nangangailangan ng isang Golden Class at higit sa lahat na Practitioner. Sinabi ni Lazaro, kapag narito ka para gawin ang misyon, kailangan mo munang magkaroon ng kakayahang protektahan ang iyong sarili. Pagdating ng oras, bawat isa sa inyo ay uupo sa isang posisyon at tatakan ang apoy na Lion Cub ng posibleng mga direksyon sa pagtakas. Atake ito hanggat maaari, suluhin ito, at ubusin ang lakas nito. Tutulungan siya niyang Master Lowell ng pamilya Tegan na magtatag ng sapilitang kontrata sa mga apoy na Lion Cub sa tulong ng mga bantay ng pamilya. Hanggat maitatag ang kontratang ito, matatapos ang iyong misyon. Isang sapilitang kontrata. Bumilis ang tibok ng puso ni Terence. Ito ba ang kontrata ng alipin na sinasabi ng baboy na Skybolt? Matapos maitatag ang kontrata, hindi patas sa mga espiritong hayop, lalo na sa isang sanggol na espiritong hayop. Ito ay hindi isang napakabangis na espiritong hayop, at si Terence ay hindi masyadong masaya sa pamamaraang ito. Oo, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa partikular na operasyon. Ang kailangan mo lang gawin ay palibutan at salakayin ang apoy na Lion Cub na ito. Paliwanag ni Lazaro, iniisip na hindi alam ni Terence kung ano ang sapilitang kontrata. Oh, kung gayon hindi natin mapapatay ang apoy na Lion Cub. Tanong ni Terence. Fire Lion Cub, bagamat isa itong cub, makapal pa rin ang balat nito. Kung walang lakas sa lupa, huwag mo nang isipin na patayin ito. Ngumiti si Lazaro. At saka, napakatalino nitong Fire Lion Cub. Kung atakihin mo ito, makakatakas ito at hindi ka lalabanan. Kaya naman nag-recruit kami ng mga Golden Class Practitioner para harangan ang rutang pagtakas nito mula sa iba't ibang posisyon. Nakikita ko. Tumango si Terence, ngunit nagsimula siyang maghinala na ang mga bagay ay hindi kasing simple ng tila. Kung ang isang Earth Class ay nagawang ibagsak ang apoy na Lion Cub, kung gayon ang pamilya Tegan ay nagpadala sana ng 4 na Earth Class Masters. Kung nagpadala ang pamilya Tegan ng 4 na Earth Class Masters, hindi ba nila mahuhuli ang apoy na Lion Cub? Kung ganoon nga ang kaso, bakit kailangan pa nilang pakilyusan ang napakaraming tao para makakuha ng tulong sa labas para magawa ang misyon? Hindi nagtanong si Terence tungkol dito kung gagawin niya ito, maghahinala ito at mag-iingat si Lazaro laban sa kanya, at hindi ito para sa kanyang interes. Tama. Kapag natapos mo ang misyon, gagantimpalaan ka ng isang tableta para sa pagtitipon ng espiritu. Kung mabaygo ka, hindi mo kailangang magtrabaho ng walang kabuluhan. Gagantimpalaan ka ng 5 pildores sa pagtitipon ng espiritu. Siyempre, sabi ni Lazaro. Kung wala kang gagawin pagkatapos umalis, o kung tumakas ka, natural na hindi ka gagantimpalaan. 2,215. Naiintindihan ko. Sige, tumango si Terence, mayroon ka bang mapa ng bulubundukin ng Wulong Haote at ng Fire Lion?
Bigyan mo ako ng kopya, pag-aaralan ko ito sa mga susunod na araw, tawagan mo lang ako pag alis mo. Walang problema, kukuha ako ng isang tao na magdadala nito sa iyo saglit, Mr. Natoy Zhang. Sabi ni Lazaro. Pagkaalis ni Lazaro, maingat na sinuri ni Terence ang silid, tinitiyak na walang mga surveillance camera bago ilabas ang baboy ni Skybolt sa kanyang bag. Terence, sa tingin ko may mali sa misyong ito. Ngunit hindi ko masabi kung ano ang problema, sabi ni Jelay pagkatapos ng isang paghinto. Naisip ko na rin iyon, dahil napakakapangyarihan ng pamilya Tegan at maraming practitioner sa ilalim ng kanilang pakpak, imposibleng hindi sila magkaroon ng 4 na golden class na masters, tama ba? Sabi ni Terence. Maaari silang pumunta at hulihin ang apoy na layon kasama ang kanilang sariling mga miyembro ng pamilya. Hindi nila kailangan ng tulong ng ibang mga magsasaka. Oo, ito ang hindi tama. Pakiramdam ko ay hindi magiging madali ang misyon na ito gaya ng sinabi ni Lazaro. Tumango si Jelay. Sa totoo lang, walang kinalaman sa amin kung paano pupunta ang misyon. Pupunta kami sa bulubundukin ng Wulang Haute para lang hayaan silang manguna. Pagkarating namin sa bundok, hahanap kami ng pagkakataong kumilos ng mag-isa. Walang pakialam si Terence. Kung nagkaroon ng problema, pagkatapos ay nagkaroon ng problema. Ngunit pinigilan ni Terence ang kanyang lakas, kaya hindi siya natakot. Totoo, nag-o-overthink ako. Sabi ni Jelay habang nakatingin sa kama, namumula ang mukha. Isa lang ang malaking kama dito, paano tayo matutulog magdamag? Ngayong gabi. Tiningnan ni Terence ang mukha ni Jelay at alam niya mali siya sa pagkakaintindi, pero sinabi pa rin niya, syempre matutulog tayong magkasama. Hindi inisip ni Jelay na si Terence ay gagawa ng ganito, nagsisimula na siyang makaramdam ng hindi pagkakasundo. Hindi naman sa ayaw niya kay Terence, pero biro lang ang relasyon nila ngayon, wala silang ibang relasyon. Hindi pa sila nagsisimulang mag-date, at nasa kama na sila, hindi ito matanggap ni Jelay. Kung tutuusin, ang isang babae na may kakaibang sining ng practitioner tulad ng kay Jelay ay mababawasan ng husto ang kanilang cultivation speed kung mawala ang kanilang virginity. Ano ang mali? Ayaw mong gampanan ang iyong mga tungkulin bilang magkasintahan. Pumunta ako dito para tulungan kang mahanap ang iyong mga magulang. Sabi ni Terence. Pero, inalis ni Jelay ang kanyang malakas na hitsura ng babae. Hindi siya gaanong mas matanda kay Terence ngayon, at ang edad niya sa pag-iisip ay hindi pa kasing edad ni Terence, ako. Hindi pa talaga ako handa. Kailangan ba nating maghanda kapag tayo ay natutulog na magkasama? Tanong ni Terence. Pwede tayong matulog ng magkasama. Pero hindi ba pwedeng hindi muna natin gawin iyon? Walang ibang choice si Jelay kundi magtanong. Ang alin? Tanong ni Terence, na nagkukunwaring nalilito. Malinaw na alam mo. Nakagat ni Jelay ang kanyang labi, ang kanyang mukha ay namumula na parang dugo. Ano ang iyong mga alalahanin? Tanong ni Terence. Ako. Hindi pa ako handa, at ang aking practitioner's arts, kung mawala ang aking katawan, ang bilis ng aking pagsasanay ay bumagal. Paliwanag ni Jelay na may pulang mukha. Hehe. Nung sinabi kong sabay tayong matutulog, pareho lang sa kotse. Matulog ka at magtatanim ako sa tabi. Mabuti para mapanatili kang ligtas, nakangiting sabi ni Terence. Wala pang panganib, ngunit hindi namin maaaring pabayaan ang aming pagbabantay. Ikaw. Sinasadya mo ba akong paglaruan? Naasar si Jelay, napakalandi niya noon, pero kasinungalingan ang lahat. Na-misunderstood niya siya at ipinaliwanag niya ang lahat. Hindi, sabi mo manliligaw kita, at isinama kita sa adventure na ito. Dapat alam ko man lang ang nararamdaman mo, di ba? Natatakot akong ginugulo mo ako, nakangiting sabi ni Terence. Natahimik si Jelay sa paliwanag ni Terence, ngunit hindi niya ito mapabulaanan. Nakahiga siya sa kama, nanlulumo, tapos matutulog na ako. Sinabi ko na rin sa iyo, kaya gawin mo ang lahat ng gusto mo. Alam ni Terence na nagtatampo lang si Jelay, kaya hindi niya ito pinansin at napapikit ng nakangiti. Lumipas ang 3 araw sa isang iglap.
Sa panahong ito, nagpadala si Lazaro ng isang tao upang maghatid ng mapa ng bulubundukin ng Wulang Haute at isang piraso ng impormasyon sa apoy na layon. Gayunpaman, ang mapa ng bulubundukin ng Wulang Haute ay mayroon lamang mapa ng mas mababang hanay ng bundok at isang maliit na bahagi ng gitnang hanay ng bundok. Ang anumang karagdagang pataas ay blanko. Kahit na ang mga nauna doon ay hindi magtatala ng lupain at gumuhit ng mapa. Sa umaga ng ikatlong araw, pagkatapos ng almusal, personal na dumalaw si Lazaro. Mr. Zhang, handa na ang mga miyembro ng team para sa adventure mission na ito. Mangyaring bumaba, aalis na kami. Magtipon sa harap ng Adventurers Guild, sabi ni Lazaro. Sige, pupunta ako pagkatapos kong mag-impake. Sabi ni Terence. Ipagpapatuloy ko ang pagpapalam sa iba. Tumango si Lazaro at umalis, habang si Terence at Jelay ay nag-impake ng ilang simpleng pag-iimpake. Sinabi ni Terence sa Skybolt Pig, naging mahirap para sa iyo, ngunit dapat kang pumunta sa bag ni Jelay. GG. Matalino si Skybolt Pig at naiintindihan niya ang ibig sabihin ni Terence. Hindi ito ang magandang panahon para ipakita niya ang kanyang sarili sa harap ng iba. Ang isang Mystic Class Spirit Beast, kahit na hindi ito isang uri ng pag-atake, ay magiging isang kalamidad kung makita siya ng pamilya Tegan. Plano ni Terence na palabasin si Skybolt Baboy kapag siya ay nag-iisa sa bundok. Ang baboy ay sobrang sensitibo sa mapa, at ang pagdadala sa kanya ay makakapagligtas sa kanya ng maraming problema. Mayroon ng dalawang practitioner na nakatayo sa harap ng Adventurers Guild. Masasabi ni Terence ang kanilang lakas sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanila. Ang isa ay isang maagang yugto ng Golden Class, at ang isa ay isang maagang yugto ng Peak Golden Class. Malinaw na magkakilala ang dalawa at may pinag-uusapan. Matapos lumakad sina Terence at Jelay, ang dalawang lalaki ay tumigil sa pag-uusap at tumingin kay Terence ng maingat, ngunit walang sinabi. Wala silang sinabi, at hindi mapakali si Terence na kausapin sila. Ilang sandali silang nakatayo doon, at hindi dumating ang pang-apat na tao. Naiinip na ang dalawang Golden Class na Masters noon, at ang isa sa peak ng early phase ay sumimangot, lumingon kay Terence na malungkot. Hoy, nasaan ang ibang tao? Kanina pa namin siya hinihintay, wala ka bang oras? Tumingin si Terence sa lalaki nang walang pakialam, hindi tumutugon. Medyo naiinis ang Golden Class Early Phase Peak Master in Black sa kawalan ng tugon ni Terence. Anak, kinakausap kita, hindi mo ba ako narinig? Bingi ka ba o pipi? 2,216. Sa ganang kanya, kasama niya ang Early Phase Golden Class Master sa Verde. Ang dalawa sa kanila ay nagtutulungan ay sapat na upang ibagsak si Terence para sigurado. Hindi man lang siya nilinggan ni Terence sa pagkakataong ito, karaniwang hindi siya pinapansin. What the hell, you think you're good enough? Late ka na tapos ang yabang mo pa. I think humihingi ka lang ng bagbog. Nagagalit din ang Early Phase Golden Class Master sa Verde. Kapareho niya ang ideya ng Master na nakasuot ng itim, na kung sila ay nagtutulungan, kahit isang Mid-Phase Golden Class Master ay magagawang kunin sila. Isang sampal ang lumipad, ngunit hindi ito galing kay Terence. Galing iyon sa isang 30-something man in white, sinundan ni Lazaro na may mapait na ngiti. Pinuntahan ni Lazaro ang mga masters ayon sa kanilang mga antas. Ang malalakas ang huling bumisita, at maaaring sumama si Lazaro sa kanila, ngunit hindi niya inaasahan na maririnig ang kawalang kasiyahan ng isang tao sa sandaling dumating siya, at narinig ito ng pinakamalakas na Golden Class na Mid-Phase Peak. Paano niya ito mapapabayaan ng ganoon kadali? Isa ka pa lang na Early Phase Golden Class, pero hindi mo alam kung gaano kataas ang langit. Malamig na tiningnan ng lalaking nakaputi ang lalaking naka-green. Isa siyang Mid-Phase Peak Golden Class Master. Ang lalaking nakasuot ng berde ay talagang isang bully. Nakita niya na ang lalaking nakasuot ng puti ay isang Golden Class Mid-Phase Peak, at kahit na siya at ang lalaking nakasuot ng itim ay nagtutulungan, hindi sila magiging tugma para sa kanya. Natural, hindi na siya naglakas loob na kumilos ng padalos-dalos. Tinakpan niya ang kanyang namamagang mukha at hindi umimik. Binabugbog ka, kumbinsido ka ba?
Ang lalaking nakasuot ng puting damit ay tila ayaw pabayaan ang dalubhasang nakasuot ng berdeng damit ng ganoon kadali. Nilalayon din niyang gamitin ang pagkakataong ito upang maitatag ang kanyang prestihiyo at maitatag ang kanyang pambihirang posisyon sa pangkat ng adventurer na ito. Dati, nag-aalala siya na hindi siya magkakaroon ng pagkakataon, ngunit ang dalubhasang ito na nakasuot ng berdeng damit ay naghatid ng kanyang sarili sa kanyang pintuan. Kumbinsido ako. Ang tanging nasabi ng dalubhasa na nakasuot ng berde. Ang lalaking nakaputing damit ay tumanggo sa kanyang ulo bilang kasiyahan. Pagkatapos ay lumingon siya upang tingnan ang dalubhasang nakasuot ng itim at nagtanong, "Kumusta ka?" Ako rin ay kumbinsido. Ang dalubhasang nakasuot ng itim na kalkulasyon saglit. Kahit na siya at ang dalubhasang nakasuot ng berdeng damit ay sabay na umatake, ang pagkakaiba ng lakas sa pagitan nila at ng malakas na lalaking nakasuot ng puti ay napakalaki pa rin. Hindi sila ang kanyang kalaban. Kaya naman, wala siyang choice kundi aminin na kumbinsido siya. Ang mundo ng mga magsasaka ay ganito. Ang lakas ay ang ganap na katotohanan. Kung ikaw ay malakas, kung gayon kahit na ang iba ay hindi nasisiyahan at ayaw, wala silang magagawa. Kumusta naman kayong dalawa? Ang lalaking nakaputi ay tila hindi nasisiyahan doon, masasabi niyang hindi kasama ni Terence at Jelay ang itim at berdeng masters, ngunit lumingon pa rin siya at malamig na nagtanong. Sinulyapan lang siya ni Terence, hindi tumutugon. Hoy, sa tingin ko ay may hindi pa rin kumbinsido. Sa adventurer team na ito, dapat mayroong espiritu ng pagtutulungan at pagsunod. Lazaro, ang dalawang miyembrong ito ay hindi masunurin. Hindi madaling pamunuan ang koponan. Sa tingin ko, kung hindi natin sila bibigyan ng babala, magkakaroon ng mga problema sa pag-akyat natin sa bundok. Malamig na tumawa ang lalaking nakasuot ng puting damit. Ito. Mapait na ngumiti si Lazaro at walang magawang tumingin kay Terence. Mr. Zhang, itong si Mr. Bale ay isang golden class mid-face pick, ano sa palagay mo? Narito ako para sa isang misyon, hindi para makipagtulungan sa kanya. Mahinang sabi ni Terence. Anak, narinig ko na medyo malakas ka, isang mid-face golden class master, pero huwag mong isipin na mababali mo ang lahat dahil lang sa malakas ka. Hindi na hinintay ng lalaking nakaputing damit na magsalita si Lazaro bago ito tumawa, hindi ako natatakot na sabihin sa iyo na ako ay nasa tuktok ng gitnang yugto ng klase ng Golden, malapit sa buong bilog, kalahating hakbang lamang ang layo mula sa huling yugto. Kung hindi ka kumbinsido, kung gayon. Gayunpaman, bago natapos ng lalaki ang kanyang pangungusap, isang sampal ang dumapo sa kanyang mukha. Umikot ang lalaki sa lupa na parang umiikot na tuktok bago tumigil. Ang may-ari ng sampal ay natural na si Terence. Lazaro, nandito ako para tapusin ang isang misyon, hindi para pakinggan ang pagmamaktol nitong tulala. Kung ganito pa rin siya, huwag mo akong sisihin sa pagiging impolite. Kalmado pa rin ang tono ni Terence, na para bang hindi galing sa kanya ang sampal. Hindi maaaring maging masyadong low profile o masyadong high profile si Terence sa team, kailangan niyang panatilihin ang tamang level para magkaroon siya ng say sa team. Makabubuting ipagpatuloy niya ang paggalugad sa bundok pagkatapos ng misyon. Mid-face ng Golden Class, ito talaga ang mid-face ng Golden Class. Nagulat ang lahat. Si Terence ay isang mid-face Golden Class Master, ngunit natalo niya ang isang mid-face peak Golden Class Master na parang spin ng top. Nakakagulat ang antas ng lakas na ito. Ang mga masters na may berde at nakaitim na damit ay natuwa na hindi nila pinahirapan si Terence, hindi nila akalain na ang taong ito ay mas malakas pa sa lalaking nakasuot ng puting. Siyempre, masaya pa rin silang dalawa na nag-aaway si Terence at ang lalaki. Hindi sila pinansin ni Terence at pinahiya ng lalaki. Mas mabuti kung pareho silang nasugatan. Umikot ng ilang ikot sa lupa ang lalaking nakasuot ng puting damit bago tuluyang tumigil. Ang kanyang mukha ay namumula, at ang kanyang mga mata ay puno ng hindi paniniwala at ayaw. Sa abot ng kanyang pag-aalala, si Terence ay isang mid-face Golden Class Master, isang buong klase na mas mababa sa kanya. Palihim na pag-atake para sa kanya ang mabugbog ng ganito.
Bata, naghahanap ka ng kamatayan. Nabalik sa katinoan ang lalaking nakasuot ng puti at nagtaas ng bantay. Kinuyam niya ang kanyang kamao at nagpadala ng suntok sa mukha ni Terence, hindi man lang nagpigil. Naasar din siya. Bang! Isang malakas na tunog ang narinig. Nang akala ng lahat na si Terence ay masasaktan ng husto ng lalaki, may kakaibang nangyari na naman. Ang lalaki ay pinalipad, at may malaking bakas ng paa sa kanyang dibdib. Siya ay sinipa ni Terence. Ang unang pagkakataon ay dahil nahuli siya at sinuwerte, ngunit sa pangalawang pagkakataon, ganoon pa rin ba? 2 beses ang sagisag ng lakas. Maliban kay Jelay, lahat ng iba ay nagulat dahil naiintindihan nila ang isang bagay: maaaring labanan ni Terence ang isang tao na higit sa kanyang antas. Hindi karaniwan para sa mga practitioner na kalabanin ang isang tao na mas mataas sa kanilang antas, ngunit tiyak na umiiral ito, at si Terence ay dapat na ganitong uri ng tao. Paf! 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 Pagkalapag ng lalaking nakaputing damit sa lupa, bigla itong nagluwa ng subo ng dugo. Namutla ang mukha niya. Umupo siya sa lupa at inayos saglit ang paghinga bago bumalik sa normal ang kanyang kutis. Hindi ako gumamit ng anumang totoong chi sa 2 galaw na ito. 1, 2, hindi, 3. Pangatlo na lang, at maaari kang mamatay. Tumingin si Terence sa lalaki, mahinahon ang boses. Hindi niya ginamit ang kanyang tunay na chi. Muling nag-iba ang mukha ng 2 lalaki, at maging ang kanilang Lazaro ay huminga ng malalim. Ang lalaking nakaputi, gayunpaman, alam na si Terence ay hindi gumamit ng anumang purong enerhiya. Siya ay gumamit ng purong pisikal na lakas. 2,217. At ito ay nagpapakita na ng awa. Kung ginamit niya ang kanyang tunay na enerhiya, hindi ito magiging kasing simple ng pagluwa lang ng isang subo ng dugo. Ako ay walang ingat noon, sorry sa pagkakasala. Ang lalaki ay hindi isang idiot. Si Terence ay mas mahina, ngunit siya ay malinaw na mas malakas. Kinailangan niyang ibaba ang ulo sa sitwasyong ito. Kailan tayo aalis? Hindi sinagot ni Terence ang tanong ng lalaki, ngunit lumingon kay Lazaro. Malapit nang dumating si Young Master Lowell. Sabay tayong aalis. Ang saloobin ni Lazaro kay Terence ay malinaw na mas magalang kaysa dati. Tumango si Terence, hindi na nagsalita pa. Walang sinabi si Terence, at ang iba ay hindi rin nang ahas na magsabi ng kahit ano. Pagkaraan ng halos 10 minuto, isang Hummer ang dumaan at huminto sa harap ng Adventurers Guild. Bumaba sa sasakyan ng isang binata na may malamig at nakakatakot na mukha, at sa likod niya ay may 2 nasa katanghaliang gulang na lalaki na mukhang nasa edad 40 o 50. Tiningnan ni Terence ang binata na unang bumaba ng sasakyan. Siya ay isang Earth Class early phase sa murang edad, na medyo bihira. Gayunpaman, kung isasaalang-alang na ang pamilya Tegan ay may isang antas ng 2 alchemist, na dapat gumawa ng Chi Gathering Pill, hindi nakakagulat na ang taong ito ay isang Earth Class early phase. Ang isang pamilya na may isang alchemist ay isang malaking kalamangan. Ang taong ito ay malinaw na isang walang laman na shell. Bagamat siya ay nasa maagang yugto ng Earth Class, ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay halatang napakahina. Mukhang siya ay labis na nagpapakasasa sa alak at kababaihan. Ang 2 nasa katanghaliang gulang na lalaki sa likod niya ay hindi karaniwan. Ang isa sa kanila ay isang Earth Class mid-phase, kapareho ng level ni Terence. Ang isa, sa kabilang banda, ay isang Earth Class late phase peak. Laking gulat ni Terence. Binabati ni Lazaro si Young Master Taganlong, 5th Guardian, at 8th Guardian. Nakita ni Lazaro ang pagbaba ng 3 tao sa sasakyan at mabilis na naglakad para salubungin sila. Handa ka na ba? Mayabang na tumango si Lowell, ang kanyang mga mata ay nakamasid sa 5 tauhan ni Terence sa likod ni Lazaro bago huminto sa Jelay. Agad na lumiwanag ang kanyang mga mata sa isang mapang-akit na liwanag, malinaw ang kanyang matako na ekspresyon. Kumunat ang noo ni Jelay, ngunit hindi niya magawang magalit alang-alang sa plano. Si Terence ay ganoon din, ngunit si Lowell ang mananagot dito. Hindi nagustuhan ni Terence ang ideya ng puwersahang kunin ang isang apoy na lion cub bilang isang espiritong hayop na alipin.
Gayunpaman, si Terence ay hindi isang mabuting tao, at hindi siya maaawa sa isang espiritong hayop ng walang dahilan. Kung maaakyat sila ng pamilya Tegan sa bundok, walang pakialam si Terence na tulungan sila. Ngunit ang mga mata ni Lowell ay kay Jelay sa sandaling bumaba siya ng sasakyan, at nagalit iyon kay Terence. Ayaw na niyang tumulong, hindi lang hindi siya tutulong, kundi baka magkagulo pa siya. Hindi inakala ni Lowell na siya ay nasa ganoong masamang sitwasyon na offend niya si Terence dahil lang sa kanyang pagnanasa. Ito ay isang napakahusay na contract spirit beast, ngunit dahil walang ginawa si Terence, imposibleng mapaamon niya ito. Kung hindi, sa tulong ni Terence, ang pagpilit sa kanya na pumirma ng kontrata sa isang apoy na Lion Cub ay isang madaling gawin. Handa na ako. Nakita rin ni Lazaro ang ekspresyon ni Lowell, ngunit mabilis niyang sinabing, sila ang early phase peak, mid phase, at mid phase peak ng Golden Class. Siyempre, sa mga tuntunin ng kapangyarihang panlaban, si G. Zhang ang pinakamalakas. Kahit na si Mr. Bale, na nasa mid phase peak, ay hindi makakapantay sa kanya. At ito ang kanyang kasintahan, na nagsasanay kasama niya. Alam ni Lazaro na si Lowell ay isang hamak na tao, at isang tingin sa kanyang mga mata ay nagsabi sa kanya na siya ay nasa Jelay. Gayunpaman, si Jelay ay ang kasintahan ng pinakamalakas na adventurer sa grupo, si Terence. Nag-alala si Lazaro na baka may gawin si Lowell na hindi nararapat at maapektuhan ang malaking plano ng paghuli sa apoy na layon. Kaya naman, ipinaliwanag niya ang lakas ni Terence at ang relasyon niya kay Jelay sa hindi malinaw na paraan. Medyo nagatubili si Lowell, ngunit alam niya kung ano ang mahalaga matapos marinig na si Terence ang pinakamalakas sa grupo. Umiwas siya ng tingin at tumango, sige, umalis na tayo, baka magkaroon ng gulo ang mahabang gabi. Sumakay ka sa sasakyan, aayusin ko ang iyong dibisyon ng trabaho at plano. Sabi ni Lazaro sabay turo sa Hummer. Ang Hummer ni Lowell ay isang 5-seater pickup, at si Terence at ang iba pang adventurers ay dumiretso sa likod. Si Lowell pa rin ang nagmaneho ng Hummer, habang ang pang-5 at ika-8 gwardya ay nakaupo sa likuran. Si Lazaro ang huling sumakay sa kotse, at dahan-daang nagsimula ang Hummer, dahan-daang gumagalaw sa direksyon ng Ulong Mountain Range. Sa ilang sandali, ang aming dibisyon ng paggawa ay magiging ganito. Ang ika-8 tagapangalaga ang mananagot sa paghahanap ng apoy na layon. Pagkatapos niyang mahanap ang apoy na layon, gagamit siya ng isang espesyal na paraan upang itaboy ang apoy na layon sa paligid ninyong 4. Kayong 4 ay sasakupan ng bawat isa sa isang sulok at tatakan ang 4 na mga blind spot. Sa ganitong paraan, kahit saang direksyon ng apoy ay mabilis na patakbuhin ng layon patungo sa gitna, ito ay mapuwersa at papasukin ito ng apoy. Sa ganitong paraan, patuloy nating mauubos ang tibay ng Fire Lion at combat power. Kapag naubos na ito, tutulungan ng 5 gwardya si Young Master Lowell at kontrolin ang Fire Lion. Pipilitin natin itong ubusin ang isang contract pill na pinatulo ng Master Recognition Blood para makumplito ang kontrata. Sabi ni Lazaro. Tumango ang lahat matapos marinig ang sinabi ni Lazaro. Maging si Terence ay tumango. Nang makitang tumango ang lahat, nagpatuloy si Lazaro, Mr. Zhang at Mr. Bale ang pinakamakapangyarihan, kaya dapat bantayan ninyong dalawa ang gitnang bundok, habang ang dalawa naman ay dapat bantayan ang mas mababang bundok. Sa ganitong paraan, mapipigilan din natin ang apoy na layon mula sa pagtakas sa gitnang ugat, ngunit hindi mahalaga kung ito ay tumakbo sa ibabang ugat. Ako ay nasa ibabang ugat, at maaari kang gumalaw sa ibaba anumang oras at maging responsable sa pagharang nito. Ang mga taong ito ay walang anumang pagtutol sa mungkahi ni Lazaro. Pagkatapos ng lahat, ang ganitong uri ng paraan ng pagharang at pag-aayos ng pagpoposisyon ay ang pinakamakatwiran. Siyempre, tandaan ang isang bagay, iyon ay, kailangan mong patuloy na magsikap sa pakikipaglaban sa apoy na Lion Cub at hayaan itong maubos ang lakas nito. Kung hindi, kung ito ay may lakas na labanan at iluwa ang contract pill na kinain nito, hindi nito makumplito ang kontrata. Sige, sabi ni Lazaro. Ito ang plano natin. May mga tanong ba? Hindi,
hindi ko ginawa, sabi ng dalubhasa na nakasuot ng itim at ng dalubhasa na nakadamit berde. Tumango rin si Terence at ang lalaki. Wala silang sinabi, pero pumayag naman sila. 2,218. Good. Then it's settled. Tumango si Lazaro at hindi na nagsalita pa. Mabilis na dumating ang sasakyan sa paanan ng bundok. Sa paanan ng bundok, may mga tao mula sa ilang malalaking pamilya at 2 malalaking gang na nagbabantay sa lugar. Hindi nila pinahintulutan ang mga nag-iisang adventurer na makapasok sa bulubundukin, at pinigilan din ang mga ordinaryong tao na makapasok ng hindi sinasadya at magkaroon ng gulo. Siyempre, itinuring talaga nila ang bulubundukin bilang sarili nilang pribadong lupain. Ang ibang maliliit na puwersa at gang na gustong pumasok sa bulubundukin para sa pagsasanay at pakikipagsapalaran ay kailangang magbayad ng malaking komisyon. Gayunpaman, sa pamilya Tegan, walang naging hadlang, lalo na nang makita nilang young Master Lowell ang driver. Natural na pinayagan siya ng mga ito. Sa paanan ng bulubundukin, ang grupo ay nagpalit na ng kanilang gamit sa paglalakad. Ang ika-8 gwardya ay nangunguna sa daan, sina Lazaro, Terence, at ang iba pang mga adventurer ay naglalakad sa gitna, habang ang ika-5 gwardya, na nasa tuktok ng huling yugto ng Earth Class, ay nasa likod kasama si young Master Lowell. Sa buong bulubundukin ng Wulang Hautay, iisa lang ang daanan na umaakyat at pababa ng bundok. Ang iba pang mga lugar ay pawang masukal na gubat. Maraming panganib doon. Kung ito ay hindi makamandag na damo, kung gayon ito ay mga makamandag na insekto. Kung ang isa ay hindi isang dalubhasang alchemist o medicine master, hindi siya mangangahas na pumasok ng madali. Kahit na ang isang magsasaka ay maaaring mapatay sa pamamagitan ng isang kagat ng isang makamandag na ahas o insekto. Kahit na nakatagpo sila ng makamandag na damo, maaari pa rin silang nasa panganib. Lahat, sumunod na mabuti at mag-ingat. Huwag basta-basta maglakad-lakad. Kung mali ang landas mo at masaktan ng mga nakakalaso na insekto at damo, ikaw ang magdadala ng kahihinatnan. Sigaw ng ika-8 guardian mula sa harapan. Lahat ay nagtaas ng bantay pagkatapos marinig ito, ngunit hindi ito inisip ni Terence. Una sa lahat, si Terence ay nakipag-ugnayan sa mga makamandag na insekto at damo sa buong taon, at ang matandang Lin ay hindi lamang nagtanim ng isang bungkos ng mga halamang gamot, kundi pati na rin ang marami sa kanila upang pag-aralan ang mga bagay tulad ng goo poison. Ang mga normal na nakakalaso na insekto at damo ay hindi naging problema para kay Terence. Si Jelay naman ay medyo natakot at walang malay na lumapit kay Terence, habang si Lowell, na nasa hindi kalayuan sa likuran nila, ay kitang-kita ang inggit at selos sa kanyang mga mata. Ang isang magandang babae ay dapat na akin. Puno ng pagnanasa ang mga mata ni Lowell habang bumubulong sa sarili. Young Master Lowell, mangyaring isaalang-alang ang mas malaking larawan. Kapag natapos na ang misyon, magkakaroon tayo ng maraming pagkakataon, paalala ng ika-5 gwardya sa mahinang boses. Sige. Tumango si young Master Lowell at nagpasya na huwag munang mag-isip ng kung ano-ano papansamantala. Karaniwan, hindi nakikinig si Terence sa kanilang pag-uusap kapag hindi niya pinapansin. Ngunit ngayon, may hinala si Terence na ang layunin ng operasyong ito ay hindi kasing simple ng ginawa ni Lazaro, at ang young master na si Lowell ay malinaw na may masamang intensyon kay Jelay. Binigyang pansin ni Terence ang pag-uusap ni Lowell at ng ika-5 guard sa kanyang pag-akyat sa bundok, at narinig niya ang bawat salita. Magkakaroon ba siya ng pagkakataon? Kung tinapos niya ang misyon. Ang mga labi ni Terence ay pumulupot sa isang malamig na ngiti. Kailangan niyang aminin na malakas ang team ni Lowell, ngunit ayaw talaga ni Terence na gawin ang misyon na ito. Sa oras na matapos ang misyon, pupunta na sana si Terence sa gitna at itaas na meridian, at hindi sila mahahanap ni Lowell kahit na gusto niya. At dahil sa naunang pag-uusap ni Lowell, lalo siyang naging determinado na gumawa ng ilang gulo para sa apoy na layon. Umakyat ang grupo sa bundok ng humigit kumulang 500 hanggang 600 metro. Biglang lumitaw ang isang higanteng sawa mula sa daanan ng bundok.
Bagamat ang higanteng sawa na ito ay hindi pa umabot sa antas ng isang espiritong hayop, isa pa rin itong mutated na nilalang. Ito ay mas malakas kaysa sa ordinaryong higanteng mga sawa. Ang enerhiya ng espirito sa bulubundukin ng Wulang Haute ay mas siksik kaysa sa ibang mga lugar. Sa makatuwid, mayroong maraming mga espiritong hayop dito, at mayroon ding maraming mga mutated na hayop. Kung tungkol kay Terence, ang ahas na ito ay walang pinagkaiba sa Whitesnake na nakatagpo ni Kiki sa pagsubok. Hindi ito nagdulot ng anumang banta kay Terence, at natural na walang banta sa ikawalong gwardya. Tamang-tama, itinaas ng ikawalong tagapangalaga ang kanyang kamay at isang malakutsilyo na palad ang naputol, na direktang pinutol ang ulo ng higanteng python. Hindi man lang nagpumiglas ang higanteng sawa bago ito natama ng husto sa lupa. Hindi ito gumagalaw, halatang patay na. Ang dalubhasang nakasuot ng itim, dalubhasa na nakadamit berde, at maging ang mga ekspresyon ng lalaking matipunong nakasuot ng puti ay nagbago. Tila eksperto din ang ikawalong tagapangalaga na ito. Wala silang paningin ni Terence at hindi alam ang tunay na lakas ng ikawalong tagapangalaga, ngunit hindi ito magiging madali para sa kanila na harapin ang higanteng sawa na ito. Bagamat nagawa nilang patayin ang higanteng sawa sa huli, tiyak na hindi sila kasing maliksi nito. Para sa mga Golden Class na Masters na katulad nila, ang kanilang mga pag-atake ay halos kapareho ng kay Kikis na hirapan siyang harapin ang Whitesnake, kaya hindi rin sila naging madali. Si Terence naman ay hindi masyadong nag-isip. Malakas ang Anaconda, ngunit ito ay isang magandang laban para sa kanya. Halatang aksidente ang hitsura ng higanteng sawa. Sa teorya, walang espiritong hayop ang tatakbo sa landas ng bundok. Tila desperado ang higanteng sawa na ito, ngunit mali ang napili nitong pagkain. Sa pagkakataong ito, wala nang ibang panganib sa daan. Matapos umabant ng halos 1 kilometro o higit pa, nakarating sila sa medyo bukas na lugar, at huminto ang ikawalong tagapangalaga. Lahat, ito ang ating destinasyon. Dito natin kukunin ang apoy na layon. Lazaro, ayusin ang magandang posisyon na inookupahan ng lahat, gagamit ako ng espesyal na paraan para maakit ang apoy na lion cubs. Sinabi ng ikawalong tagapangalaga. Oo, ikawalong tagapangalaga. Tumango si Lazaro at kinuha ang mapa. Ayon sa plano ng labanan, pinatayo niya si Terence at ang iba pa sa 4 na patay na sulok. Ito ay isang maliit na pormasayon, at hanggat binabantayan nila ang 4 na patay na sulok na ito, hindi ito dapat maging problema. Si Jelay, sa kabilang banda, ay nakatayo sa hindi kalayuan sa likuran ni Terence. Nandito siya sa ibabaw para sa pagsasanay, at natural na hindi sasali sa pangangaso ng mga cubs. Gayunpaman, sa sandaling ito, lumakad si Lowell sa hindi nararapat na oras. Tiningnan niya si Jelay ng malumanay at magalang na sinabi, "Nice to meet you, beautiful lady. Magpapakilala ako. Ako si Lowell Tegan, ang panganay na anak ng pamilya Tegan sa bayan ng Rockland. Isa akong Golden Class Mid-Face Master. Ikinagagalak kitang makilala. Paumanhin, kailangan nating hulihin ang mga espiritong hayop ngayon. Young Master Taganlong, mangyaring huwag magambala. Hindi makabubuti kung ipagpaliban mo ang mahahalagang bagay." Mahinang sabi ni Jelay, medyo hindi malapitan. "Ikaw ay isa lamang mid-face Golden Class Master. Nabalitaan ko na ang apoy na layon ay maaaring lumaban sa mga gintong klaseng masters. Master Lowell, kailangan mong mag-ingat." Baka sa mukha ni Lowell ang galit, hindi niya akalain na si Jelay ay magiging sobrang insensible. Siya ang young master ng pamilya Tegan, isa sa pinakamakapangyarihang tao sa bayang ito, at lahat ay nagpupumilit na sagutin siya. 2219. Ang araw na ito na si Jelay ay talagang hindi alam kung ano ang mabuti para sa kanya. Mababa din ang tingin niya sa kanya, isang mid-face Golden Class Master. Gustong sabihin ni Lowell na hindi siya Golden Class Mid-Face, kundi Earth Class, pero sinabihan siya ng kanyang ama na itago ang kanyang lakas at huwag ipahalata. Kinailangan niyang magpanggap na isang rich kid para lituhin ang iba, para itago lang niya ito. Umiling si Lowell.
Siya ay kumikilos na parang walang kwenta sa loob ng mahabang panahon na siya ay nagiging karakter. Gayunpaman, napakahusay niyang nakontrol ang kanyang emosyon. Sa katunayan, napakatalino niyang tao. Gayunpaman, kahit na ang panglima at ikawalong tagapag-alaga ay hindi alam ang tungkol dito. Ang alam lang nila ay sadyang pinigilan niyang Master Lowell ang kanyang lakas dahil sa takot sa selos ng ibang angkan. Gayunpaman, hindi nila alam ang pangunahing sikreto ng angkan ng Tagan at ang mga pukana na kanilang pinagplanuhan sa mga nakaraang taon. Tama ka, mas mahalaga ang apoy na layon. Tila narinig ni Lowell ang sinabi ni Jelay. Naalala niya ang kahalagahan ng apoy na layon, at lumakad na may madilim na mukha. Gayunpaman, nakapagdesisyon na siya. Pagkatapos ng misyon na ito, mahuhuli niya si Jelay kahit anong mangyari. Malabo nga siya, at habang si Lowell ay nagpapanggap na anak mayaman, siya rin ay malaswa. Gayunpaman, hindi niya ibinalik si Jelay para sa masasamang dahilan, ngunit para sa isang napakahalagang dahilan. Medyo natahimik si Terence, ganyan ba katanga ang lalaking ito? How dare he talk to Jelay like this when he was just standing there? Hindi ba niya alam na sa mundo ng paglilinang, may ilang tao na papatay ng tao dahil sa isang pangungusap? Kaya lang ayaw ni Terence na gumawa ng kaaway sa pamilya Tagan ngayon. Kinailangan pa niyang pumunta sa kabundukan ng Wulang Haote upang maghanap ng mga pahiwatig tungkol sa mga magulang ni Jelay. Kung tapos na ang usapin, matagal nang pinatay ni Terence si Tagan at tumakas kasama si Jelay. Pagbalik sa panig ng ikalimang tagapangalaga, si Tagan ay matagal ng malamig na sumangot, ang kanyang kawalang kasiyahan ay ganap na ipinahayag sa kanyang mukha. Young Master Lowell, ang natoy na iyon ay magiging pangunahing puwersa natin sa ilang sandali, huwag mo siyang pakialaman ngayon, kung hindi, wala siyang magagawa. Hininaan ng ikalimang gwardya ang boses at sinabi kay Young Master Lowell, isang babae lang. Pagdating ng oras, bigyan mo lang siya ng mga table tasks at tingnan kung hindi niya masunurin na ibibigay sa iyo ang kanyang babaeng paglaruan. Sa mundo ng paglilinang, maraming bagay ang nagtataksil sa kanilang mga kaibigan para sa isang tableta. Totoo yan. Matagal na tumango si Tagan matapos marinig ang mga salita ng ikalimang tagapagtanggol, at hindi nagmamadaling kausapin si Jelay. Sa ganang kanya, si Jelay ay nasa bulsa na niya kung handa si Terence na ipagsapalaran ang kanyang buhay para sa isang spirit gathering pill, pagkatapos ay bibigyan niya siya ng foundation pill, meridian opening pill, maliit na recovery pill, at ang katulad magagawa niyang magpadala ng Jelay sa kanya. Huho! Ang ikawalong tagapangalaga ay biglang nagpakawala ng mahabang alulong. Ito ang hudyat na napagkasunduan nila noon pa man. Kung ipinadala ito sa oras na ito, malamang na nagtagumpay na siya. Lahat, mag-ingat. Pumwesto at maghanda upang makuha ang apoy na layon. Sigaw ni Lazaro. Maliban kay Terence, ang lahat ng iba pang adventurer ay nasa mataas na alerto, handang mag-atake anumang oras. Tamang-tama, isang malakas na tunog ang umalangaw-ngaw, at isang maapoy na pulang leon, na hinimok ng ikawalong tagapangalaga, ay mabilis na tumakbo. Hindi niya alam kung anong espesyal na pamamaraan ang ginamit ng ikawalong tagapangalaga upang pilitin ang maliit na apoy na layon na tumakbo rito, ngunit nagulat ito kay Terence. Karaniwan, ang isang espiritong hayop na walang kontrata ay hindi madaling kontrolin ng isang tao, maliban kung mayroon siyang espesyal na pamamaraan. Ungol. Ang munting apoy na layon ay umungal at pumasok sa ambush circle ni Terence at ng iba pa. Gayunpaman, hindi tumigil ang maliit na apoy na layon. Nais nitong masira ang pagkubkob at tumakas sa mga puwang. Ngunit sa sandaling ito, ang dalubhasang nakasuot ng berdeng damit na pinakamalapit sa maliit na apoy na layon ay kumilos din. Bang! Dama po ang palad ng dalubhasa na may berdeng damit sa katawan ng maliit na apoy na leon. Ang maliit na apoy na layon ay napaatras mula sa pagkakahampas. Bagamat hindi ito malubhang nasugatan, kitang-kita na pinahirapan ito ng full force na palm ng ekspertong nakasuot ng berdeng damit. Umuungol.
Ang maliit na apoy na layon ay nagpakawala ng galit na dagindong at sumugod patungo sa dalubhasang nakasuot ng berdeng damit na gustong maghiganti para sa palad na iyon. Sinuri na ng dalubhasang nakasuot ng berdeng damit ang ilalim ng lakas ng maliit na apoy na leon. Bagamat hindi niya kayang patayin ang maliit na apoy na layon, ang maliit na apoy na layon ay tiyak na walang magagawa sa kanya. Kahit na ang maliit na apoy na layon ay nagngangalit, higit sa lahat ay makakaranas siya ng kaunting pinsala. Imposibleng magdulot sa kanya ng anumang problema. Munting bagay, hindi mo alam kung ano ang mabuti para sa iyo. Bibigyan ka ng isa pang sampal ni Lolo. Ang dalubhasang nakasuot ng berdeng damit ay naglabas ng lahat ng kanyang galit sa lalaking may puting damit na matipuno sa maliit na apoy na layon at muli itong sinampal. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, malinaw na inihanda ang maliit na apoy na layon. Alam nito na ang dalubhasang nakasuot ng berdeng damit ay hindi dapat gawing trifle. Nang tumalon ito, mabilis nitong iniwasan ang palad ng dalubhasa na may berdeng damit at ang apat na paa nito ay natapakan ang dibdib ng ekspertong nakasuot ng berdeng damit ng buong lakas. Bang! Nahuli sa kawalan, ang dalubhasang naka-green na kamisete ay natapakan ng maliit na apoy na layon. Kumulo ang dugo sa dibdib niya. Hindi man siya nasaktan, masakit pa rin siya. Bastard! Little bastard, naghahanap ka ng kamatayan. Hindi na hinintay ng dalubhasang naka-green na kamisete na umalis ang maliit na apoy na layon. Inipon niya ang kapangyarihan sa kanyang mga braso at sinuntok ng magkabilang kamao ng sabay. Boom! Boom! Ang leon ay pinalipad ng galit na Panginoon na nakaberde, lumipad sa gitna ng paligid ng apat. Ilang sandali itong pumiglas sa lupa bago bumangon na halatang sugatan. Ang galit na kamao ng dalubhasang nakasuot ng berdeng ito ay hindi ganoon kadaling kunin. Tila alam ng maliit na apoy na layon na hindi ito katapat sa dalubhasang nakasuot ng berde at agad na tumalikod at tumakbo patungo sa gitna ng bundok. Gayunpaman, ito ay mali. Sa harap nito, may mas makapangyarihang lalaki na nakaputi na naghihintay dito. Nang ang maliit na apoy na layon ay malapit nang makapasok sa paligid, ang puting damit na matipunong lalaki ay hamarang sa daanan ng maliit na apoy na leon. Siya ang master na may pinakamataas na antas sa kanila. Natural, hindi siya mawala ng mukha tulad ng master na nakadamit berde. Hindi niya kayang mawala ng mukha ng ganito. Kaya naman, una siyang sumalakay bago siya masumpungan ng munting apoy na layon. Munting bagay, paglalaruan ka ni Lolo. Habang nagsasalita ang lalaking nakasuot ng puting damit, sinipa niya ang maliit na apoy na leon. Napagkamalan niyang si Terence ang apoy na layon, at alam niyang hindi niya kayang maghiganti sa sampal at sipa ni Terence, kaya naglabas siya ng galit sa apoy na layon. Bang! Sa isang malakas na putok, ang maliit na apoy na layon ay direktang sinipa sa hangin ng malakas na lalaking nakasuot ng puting damit. Lumipad ito at nagkataong mabigat na dumapo sa paanan ng lalaking nakaitim na damit. Sa pagkakataong ito, ang mga sugat ng maliit na fire lion ay tila mas malala pa kaysa dati. Bukod dito, ang maliit na apoy na layon ay nakikipagpunyagi sa lupa. Bago pa ito makatayo ay sinipa na naman ito ng dalubhasang nakasuot ng itim. Sinisipa ng mga taong ito ang maliit na apoy na layon na parang bola, at hindi makayanan ni Jelay na makita ito. Pagkatapos ng lahat, ang maliit na apoy na layon ay walang anumang intensyon na salakayin ang mga taong ito, gusto lang nitong tumakas, at sinasaktan ito ng mga taong ito. 2,220. Siyempre, ang lakas ng mga binti ng Man in Black ay higit na mahina kaysa sa lalaking nakaputi. Ang maliit na apoy na layon ay hindi na paatras sa pagkakataong ito, ngunit nahulog sa gitna ng pagkubkob. Ilang beses na nagpumiglas ang maliit na apoy na layon bago muling tumalon. Sa pagkakataong ito, tumakbo ito patungo kay Terence. Ang tatlo sa kanila ay hindi dapat gawing trifle, at ang maliit na apoy na layon ay may mataas na katalinuhan. Alam nitong ang pagtakbo sa direksyon nila ay humihingi ng gulo. Ang tanging paraan ay subukan ang panig ni Terence. Gayunpaman, si Terence ay hindi maaaring maging madali sa pamilya Tegan nang ganoon kailangan niyang kumilos.
Hindi pa ito ang oras para makipag-away sa pamilya Tegan, at nagplano siyang magpanggap na mananatili siya sa bundok at tulungan ang Tegan family search para sa Fire Lion pagkatapos mabaygo ang misyon. Tiyak na sasang-ayon ang pamilya Tegan sa libreng paggawa tulad nito para magbantay sa bundok, at iisipin nila na si Terence ay sakam lamang sa chi gathering pill at ayaw itong isuko. Hindi ito magtataas ng labis na hinala. Napakabilis ng katawan ni Terence, at sa isang iglap, nasa harap na siya ng maliit na apoy na layon, hinaharangan ito at ipinadala ang palad dito. Ang mga mata ng maliit na apoy na leon ay kumislap sa gulat. Hindi nito inaasahan na ang pigire at bilis ni Terence ang pinakamaganda sa kanilang apat. Sa pagtingin sa mabangis na palad ni Terence, tiyak na mahirap itong mabuhay. Ang maliit na apoy na layon ay hindi namamalayan na humagulgol. Dama po ang palad ni Terence sa katawan ng maliit na apoy na leon, ngunit nagulat ang maliit na apoy na layon nang makitang wala itong nararamdamang sakit. Sa halip, isang purong chi ang pumasok sa katawan nito at mabilis na pinagaling ang lahat ng mga sugat na natamo nito. Ang mga pinsala ng maliit na Fire Lion ay hindi ganoon kalubhan noong una, at ginamit ni Terence ang sining ng Dragon Mastery sa pangalawang pagkakataon. Ang bilis ng pagpapagaling ay napakabilis, at ang buong proseso ay natapos sa isang iglap. Matapos pagalingin ni Terence ang leon, bigla siyang nagpuwersa at pinadala ang leon na lumilipad. Mukhang pinalipad ito, ngunit mahusay itong ginawa ni Terence. Ang leon ay hindi nagdusa ng anumang pinsala. At nang ipinadala ito ni Terence, nagpadala siya ng voice transmission dito, "Hindi kita mabitawan sa tabi ko. Kailangan mo pa ring maghanap ng isang pambihirang tagumpay sa iyong sarili. Pero kung nasugatan ka, pwede kang bumalik at tutulungan kitang gumaling." Ang mga mata ng maliit na apoy na leon ay kumislap sa gulat. Bagamat hindi ito malakas, ito ay napakatalino. Ito ang kalamangan ng isang bloodline ng spirit beast. Natural na naiintindihan nito ang mga salita ni Terence, ngunit labis itong nagulat. Bakit hinayaan ni Terence? At tila napakalakas ni Terence, na agad na gumaling sa kanya. Bakit kaya ring pagalingin ng mga tao ang mga espiritong hayop? Hindi ba't ang uri ng pagpapagaling ng mga espiritong hayop ang nakapagpagaling ng mga espiritong hayop? Nalilito ito, ngunit alam nitong hindi ito ang oras para magtanong. Kailangan nitong magsuot ng disguise at huwag pabayaan ang magandang intensyon ni Terence. Matapos bumagsak ng husto sa lupa ang munting apoy na layon, nagkunwari itong nagpupumigla sa sakit ng mahabang panahon bago ito bumangon. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, puno ito ng kumpiyansa at nagsimulang salakayin ang dalubhasang nakadamit berde. Kung tungkol dito, hindi mahalaga ang mga pinsala hanggat narito si Terence, maaari itong gumaling kaagad. Hanggat maaari itong maantala ng ilang oras, ang ama nito, ang Great Fire Lion, ay tiyak na darating upang hanapin ito kapag nakita niyang nawawala ito. Ang pinakamalakas na practitioner dito ay isang Earth-class late-phase peak lang, kahit ang hidden House York, House Hale, House Yu, at House Elder Stang. Hindi nila mapapansin ang maliliit na kilos ni Terence. Sa garantiya ni Terence, hindi na inisip ng maliit na apoy na layon na tumakas. Sa ilalim ng pagkubkob ng mga taong ito, napakahirap tumakas. Sa panig ni Terence, hindi ito makapili. Tinulungan ito ni Terence, ngunit kailangan nitong tumakas kay Terence, nakapareho ng pananakit kay Terence. Sa makatuwid, ang unang pagtakas ng maliit na apoy na leon ay naging isang aktibong pagpukaw. Nakipag-away ito sa dalubhasang nakasuot ng berde, pagkatapos sa dalubhasang nakasuot ng itim, pagkatapos sa malakas na lalaking nakasuot ng puting. Ang pag-ikot na ito ay paulit-ulit at napapagod silang tatlo, ngunit ang maliit na apoy na layon ay naging mas matapang habang ito ay nakikipaglaban. Ikalimang tagapag-alaga, ano ang nangyayari sa maliit na apoy na layon na ito? Mukhang puno ka ng lakas. Naiinip na tanong ni Tegan. Hindi ako sigurado. Ngunit ayon sa mga tala, ang isang maliit na apoy na layon ay hindi dapat maging napakasigla. Ito ba ay isang purebred na maliit na apoy na layon?
Ang ikalimang gwardya ay walang makitang anumang mga pahiwatig, at maaari lamang hulaan na ang maliit na apoy na layon na ito ay natural na mas malakas. Mabuti iyan. Kung mas malakas itong maliit na apoy na layon, mas magkakaroon ako ng mukha kapag ito ay naging aking contractual na espiritual na hayop. Matagal na tumango si Tegan. Ang ikalimang tagapangalaga ay nagalak sa kanyang puso. Kung alam niya na ang maliit na apoy na layon ay may napakaraming enerhiya, siya ay gumawa ng tamang pagpipilian sa pamamagitan ng paghahanap ng mga adventurer upang maubos ang enerhiya nito. Gayunpaman, kung hindi nila maubos ang maliit na apoy na layon sa loob ng isang tiyak na tagal ng panahon at sa halip ay pinukaw ang Great Fire Lion, ang mga adventurer na ito ay tiyak na magiging mga sakripisyong tupa ng operasyong ito. Ang apoy na leon ay isang uri ng espiritong hayop na malinaw na nakikilala ang kabaitan at puot. Ito ay lubos na nagpapasalamat, ngunit din napakahiganti. Kapag dumating ang apoy na leon, ang apat na taong ito ay mamamatay lahat. Sa kabaligtaran, ang mga hindi kumilos ay maaaring magdusa sa paghihiganti ng Great Fire Lion, ngunit hindi nito papatayin silang lahat. Babala lang iyon. Hanggat pinoprotektahan nila ang young master na si Tegan, hindi magiging problema para sa kanya ang magkaroon ng minor injuries. Marami siyang healing pill sa kanya, kaya madaling gamutin ang mga minor injuries. Ano man ang alam ng ikalimang tagapangalaga, natural na alam din ng ikawalong tagapangalaga. Siya at si Lazaro ay nakamasid sa gilid, labis na balisa. Gusto nilang tumulong, ngunit hindi sila nang ahas. Una, natakot sila sa paghihiganti ng leon ng apoy, at pangalawa, wala itong silbi kahit ginawa nila. Sa kanyang Earth class na mid-phase strength, tiyak na magagawa niyang seryosong saktan ang maliit na apoy na layon. Gayunpaman, hindi ito ang resulta na gusto niya. Kapag ginamit niya ang kanyang buong lakas, tiyak na masisira ang mga meridian ng maliit na apoy na leon. Kung nasira ang mga meridian, kakainin ang contract pill. Kung hindi ito mapino at maisama sa mga meridian, ito ay katumbas ng pagkain ng walang bayad, at hindi nito makakamit ang epekto ng kontrata. Ngunit kung hindi niya gagawin ang lahat, ano ang pagkakaiba niya sa mga ginintoang master na ito na ginagamit ang enerhiya ng munting apoy na leon? Sapat na ang 4 na taong ito. Hindi siya handang makipagsapalaran kung sakaling magbunga ng sama ng loob ang malaking apoy na layon. Ang pangunahing target ng leon ay ang berde, itim, at puting damit ng mga lalaki. Sasalakayin lang nito si Terence paminsan-minsan. Gayunpaman, sa mga taong ito, walang kakaiba tungkol dito. Napakataas ng katalinuhan ng munting Fire Lion. Siguradong makikita nito na si Terence ang pinakamalakas na tao. Mas gugustuhin nitong makipaglaban sa iba pang 3 kaysa kay Terence. Paminsan-minsan lang itong nakikipag-away kay Terence kapag napipilitan. Mula sa paraan ng paglipad at paglapag nito ni Terence, kailangan nitong magpumiglas ng mahabang panahon bago ito makabangon malinaw na mas nagdusa ito sa mga kamay ni Terence. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.